Hello, magandang araw po sa lahat po ng ating mga boxing fans mula po dito sa Pilipinas at dyan po sa Amerika at sa lahat ng parte ng mundo, mga idol. Kumusta po kayo? At mga kaibigan, ito nga po, fresh from the victory of Jonas Sultan last week kasi nagdaan na uli ang isa pang linggo. Mga kaibigan, as per MP Promotions President, bakit MP? Kamo itong si Jonas Biba. Well, Biba president, ang CEO niyan si Brendan Gibbons, na anak ni Sean Gibbons, and automatic na yan na may tulong galing sa tatay, kasi di hamak naman na when it comes to connection, mas talagang kumbaga buo at kompleto pa rin ang connection ni Sir Sean Gibbons. Although Brendan is on his way to be like his dad. Kung ano man yung ginagawa ng kanyang dad ngayon, maasahan natin itong si Sir Brendan Gibbons ay talagang patungo din doon. So ano po ang kagandahan nito regarding dito sa kay Jonas Sultan, sapagkat sabi nga po nitong si Sir Sean Gibbons ay ang next nga daw po na plano for Jonas Sultan, hindi na nga po title eliminator, mga kaibigan. So, most probably, direkta na po sa isang world title championship. So, marami nang magtataasan ng kilay dyan, or maraming mag-iisip na, maraming haka-haka. Sino ngayon sa mga current world champions ang mapipisil na targetin ni Jonas Sultan? Well, unang-una na dyan, dahil nga itong belt na napanalunan ni Jonas Sultan is WBO Intercontinental Bantamweight belt. So ibig sabihin yan, if WBO will release an updated rankings, hindi mawawala si Jonas Sultan dyan sa top 10. Baka nga hindi din na mandatory, because ang may hawak ng WBO international ay si Paul Butler. So maglalaban naman sila ni Casimero, ang WBO champion. So ano po ang statement diyan ni Sir Sean? When it comes to WBO, depende yan sa kung anong mangyayari sa laban ng Butler versus Casimero ngayong ang darating na Disyembre. So kung ano man ang maging diyan, maging resulta niyan, kung ano ang outcome, dun pa lang magpaplano kung ano ang next. Ngayon, sino pa ba yung ibang kampiyon? Yung WBC champ Nonito Donaire, nalalabanan din ng isang bata din ng MP, co-promotion ng Sandman ni Sir JC Manangkil at ng MP Promotions, At ito nga si Raymart Gabalio, ang ating kasalukuyang WBC interim champion, ay lalabanan po sa isang mandatory, ang WBC World title holder na si champ Nonito Donaire. Ngayon, mga kaibigan, syempre, yan pong labanan na yan, MP focusing on that fight also, of course, getting Raymart Gabalio ready. December 11 po yan gaganapin sa Carson, California. Yan po ay sa Dignity pa rin, kung saan naganap yung Casimero Rigondo, Sultan Sharon Carter. Ngayon, if there is also a possibility na magtagpo kung sino man, of course, kung si champ Nonito Donaire o baka itong si Raymart Gabalio, depende. Kung si Raymart Gabalio, malamang mukhang malilihis sapagkat parehas yan sister company yan. So, pagka ganun ang nangyari, malamang maiba ang plano. Okay? But for sure, if champ Nonito Donaire will be victorious, mas magiging possible, But if ito ay si Raymart Gabalio, malamang may iba ang plano. Okay, so tungo naman tayo dun sa isa. Yan, Naoya Inoue, yung ating IBF and WBA champion, ito nga si Naoya Inoue, ang isa sa mga possible ding target, although may laban naman siya din ngayon na paparating, pero kung merong talagang laban na kayang alam din namin or nila Sir siya na if there's an offer, baka kagatin itong kampo ni Naoya Inoue, sapagkat baka isipin nila mas kayang kalaban ito or what. So hindi nila tawag dito, magkakamali sila ng tansya muli kay Jonas Sultan. And
yan pong laban na yan, Naoya Inoue and Jonas Sultan, sa tingin po ng marami, although ang dami nagsasabi no, when I am checking the comments na, ay kako ilang laban pa, pahinugin nyo muna. Ano pa ba yung mga sinasabi? Kailangan pa ng more experience ni Jonas Sultan. I respect your opinion mga idol, but I think I beg to disagree kasi Jonas Sultan mga kaibigan, battle tested na yan at kumalaban na yan ang ilang mga kampiyon. Actually, nanalo siya versus Sunny Boy Haro na isang former flyweight champion. Nanalo siya against General Casimero that time na that time na 2 division world champion. At itong superstar in the making ng Puerto Rico. Wala siguro nag-aakala na matatalo siya ni Jonas Sultan. Of course, itong si Carlos Caraballo, he was just signed by Top Rank days before his fight against Jonas Sultan, and he is currently based in New York. Judges are from New York. Odds are against Jonas Sultan, and aside from the 4 legitimate knockdowns, nakita natin 94-93 lang, ganun kadikit ang munti ka na nilang magawa na pinaplano sana para nga maisalba ang karir nitong si Carlos Caraballo. But anyway, Jonas Sultan just proven that he is one of the he belongs to the elites ng bantamweight division. Ito nga po, sabi nga ng ating mga kaibigan sa media itong si Jonas Sultan mag-gate crash dito sa nag-uupugang mga kampyon ng bantamweight, at talagang siya ay lehitimo. It is not a fluke mga kaibigan, because even nung kami magkakasama, to be honest with you, si General Casimero, ganun na lamang po ang kanyang respeto kay Jonas Sultan. Even Jonas Sultan, he respects General Casimero. Both of them got mutual respect to each other mga kaibigan. And General Casimero respects the game of Jonas Sultan because he knew that Jonas Sultan's style is very hard tawag dito ma-penetrate. Dahil nga ditong style ni Jonas na may pagkaragid at wala sa libro yung kanyang galaw. And I think that kind of style mahihirapan din itong si Naoya Inoue. And nakita nyo naman, Jonas Sultan took a lot of good shots, decent shots from Carlos Caraballo, but tingnan mo, nandun pa rin sa harap na parang tangke. At hindi ininda yung suntok nitong si Carlos Caraballo, at tinatanggap pa mismo. Although talagang hindi natin madidiscount itong power ni Naoya Inoue, but on my observation kasi, lahat halos ng nakalaban ni Naoya Inoue, masyado siyang nirespeto. Di ba? Masyadong pinakitaan ng takot na parang inaan talaga nila na parang untouchable si Inoue. Isa lang ang actually nakapagbigay ng blueprint kung paano talunin si Naoya Inoue, or nag-expose sa kanya na he is vulnerable. He is human. Ito nga si Champ, credits to Champ Nonito Donaire, because he is the only one na nakita natin na nakasakit ng ganun kay Naoya Inoue, damaging his orbital bone. Alam na natin na ito pa lang si Naoya Inoue may kapasidad na masaktan. And if Jonas Sultan will be able to match against Naoya Inoue, napakagandang matchup po niyan, sapagkat very textbook style na Naoya Inoue, very strong, and dito naman sa very unorthodox style nitong si Naoya Inoue, Jonas Sultan, and very durable receiving punches, at may lakas din, talaga mapapalaban, masusubukan itong Naoya Inoue mga kaibigan. And who knows, sometimes yung mga unexpected, yan pa talaga ang makakagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Also, marami din nagtatanong is there a possibility of rematch Casimero versus Sultan? All I can say is that based on Sir Sean's statement, kung yun ang maging resulta, and after the fight, let's say lahat maisa lugar, at if he successfully defended his title, and the commission or the organization will have Sultan, for example, as the mandatory or number 1 contender, hindi malayong mangyari yun, na magkaroon
ng paglalaban uli. Hindi malayong mangyari yun. Depende sa kung ano pa mang mangyari. But one thing is for sure, everything is great for the career of Jonas Sultan. Napakaganda po kasi actually itong laban na to niya kay Carlos Caraballo, make it or break it po ito eh. Kung siya po ay kung hindi sinasadyang siya po ay hindi magtagumpay, malamang sa malamang po lalagwa na naman po ang kanyang career, mag-i-start na naman siya para pumailan lang. Ngayon na against all odds nanalo po siya, talagang makikita natin ngayon na Sir Sean and Sir Brendan will give him all the things that he deserved dito po sa kanyang karera sa larangan ng boxing. With just 2 fights, mga kaibigan, after 2 years hiatus and with just 2 fights, ito pong si Jonas Sultan ay nandito na uli sa nakikipagsabayan sa mga elites. Laman ng mga mainstream media, ng mga vloggers, laman ng mga balita sa Amerika, and all is looking good for the career of Jonas Sultan. Also, mga kaibigan, another Viva Promotions fighter, wag po natin kakalimutan, Marlon Tapales, November 27 dyan po sa Virgin Hotel sa Las Vegas. Kakalabanin niya po ang isang Hapon na si Teshigawara para po sa IBF 122 pounds world title eliminator. Yung mga nagtatanong kay Champ Magnifico Magsayo, still under negotiation po yan against yung world title niya against ito pong Gary Russell Jr. world title fight din po yan. And Jerwin Angcajas will be fighting po this December, mga kaibigan. Wala pa rin pong pinal na anunsyo, but once we got the final confirmation, we will announce it to you po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At mabuhay po ang Philippine Boxing. Mabuhay po kayong lahat ng mga sumusuporta at nagtumatangkilik ng boxing.